Mga din, meron tayong i-repair dito na dump truck. So tailgate ito ng dump truck. So gagawin natin dito, papalitan natin to ng buo kasi hindi na obra to, no? Bulok, tingnan nyo, puro sapin. So dito tatanggalin natin to kasi yung kailangan natin dyan, itong holder nya, itong holder nya tsaka yung pin. Tatanggalin natin yan kasi yan din ang ibabalik natin, pero itong kabuuan ay wala na to, wala na tayong mapakinabangan dito, jajang shop na. Pupapyahin na lang ito yung ano nya, yung kanyang laki, yung kanyang itsura. Okay, kakat natin yung ano na yan, yung nilagay nilang lock na tornilyo. Gamit tayo ng acetylene para maibagsak na dito. So ito lang, ingatan lang natin, maraming mga pwedeng bagsakan at napakabigat niyan. So dito tinapilan natin itong pwedeng mabagsakan. Ano din, na dismantle na natin yung ano na yan, yung tailgate na yan. At ito, yung mga pyesa nito ay natanggal na rin natin. Nakabuo na tayo ng kanyang frame, no? Ano to, channel bar na 42 kilos, no? makapal itong channel bar. At ito na iano na natin, nailapat na natin dyan, no? Nailapat na natin dyan at perfectly fit naman. So ganito ulit, no? Paggagawa kayo ng kahit na anong bagay, patungan talaga importante. So ito, nilibel natin itong patungan natin to para pag sinalpak natin dyan sa puwitan ng dump truck ay lapat, no? At ito na ilapat na natin, no? Na i-temporary fit na natin yan dyan at isakto naman. So ito ngayon ay lalagyan na natin ng mga patigas, ito bracing bago lagyan ng MS plate na 6mm. So medyo matrabaho at mabigat ito mga lodi. So itong mga pyesa niya to, no, wala kasi tayong mabilhan ng mga ganito. So ibabalik pa rin natin to, lilinisin lang. So mga lodi, no, nakapagbuo na tayo ng frame, no? Ipupulwed na lang natin to. Ito pala ay isang tailgate sa dump truck na yan. So ito, bago natin ipupulwed, maglagay ako ng patigas to, yung channel bar na to. Kasi kung napapansin nyo, diretso pa yung channel bar natin, no? Weld pa yan. Pero pag ito ipinupul weld na natin, ang bakal ay gagalaw yan, no? Bibingkong. So para kahit papaano mabawasan yung pagbingkong niya, ay nilagyan natin ng patigas, no? And then hintayin natin ito na lumamig. Pagkatapos natin mapulweld, hintayin natin na lumamig bago pa natin kalasin ito, nilagay natin ng patigas. So bawat portion na ipupulweld natin ay lalagyan ito natin ng patigas para na sa ganon kahit pa paano mabawasan yung pagbingkong. Pero hindi talaga maiwasan to pagbingkong nito dahil ito ay bakal, no? Isang karakteristik ng bakal, kapag nainitan, yung portion na nainitan ay lumiliit, no? Kung saan siya hininangan, so doon siya babaluktot. So ganun ang karakteristik ng isang bakal. Kaya para ma-kontra natin yung pagbaluktot niya, ay maglagay tayo ng patigas, no? So ito diretso pa ito, pero pagka pinulwed na natin yan, bibingkong yan. So yun ang iiwasan natin. Okay, malo din, no? Ibaba na natin dyan sa platform natin at sobrang bigat na nito, no? Mas mabigat ito ngayon kaysa dyan sa luma dahil yung luma na yan ay manipis lang yan, 3mm, ito 6mm. So nadoble ang bigat ito at dumami yung kanyang mga suliras ng patigas niya. So ito, hindi naman natin to totally na ipupulweld, no? Medyo dalangan lang natin yung ano nito pagpulweld kasi babaluktot talaga to, magdi-deform ito pagka ipupulweld natin.
Kaya yun ang iwasan natin. Saka dito, tatakpan pa natin to. Banda rito. Dito. Yan, meron pa tayong plate na itatapit dyan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yung gitna, open na. So, yung mga ganito, ipopulwin pa natin to. Ito, mga to. So, kaya maglagay tayo dyan dahil pagka tinutulak kasi ng backhoe yan kung minsan na yuyupi yung tailgate dahil siyempre mabigat yung dump truck. Pag nabalaho, tutulak man ng backhoe. Yung bakal ng bakit ng backhoe ay bakal tip. Kaya dito yung portion na to ay makapal na bakal, no? 9mm yung ikakabit natin dito na plancha. So mga lodi, naglalagay na tayo ng plate dito sa likuran. So dito, dahil malapit ito at hindi na natin yan mahinang dun sa loob. So ginawa ko dito, nag-cut ako dito. Tapos din, kita nyo yung ano na yan. Ito yun, ganito. Yan yung soliras dyan. Diyan natin ngayon ipopulwil dyan para hindi siya umangat. So bawat soliras ay mayroong butas para pag-weldingan natin. At doon, hanap na tayo ng pangdugtong doon. And then dito, dahil sa kapal nitong plate na to, hindi natin yan maipapatiin, mapadikit kung tungtungan lang natin. So dahil mag-isa lang tayo, so yun yung diskarte natin. Then meron tayong jack para ma-press natin itong plate. So ayan o, dikit na siya ngayon. And pwede na natin yan i-welding. Okay, ganun lang ang diskarte natin. So okay, mga lodi, no, natapos na nating kapalan to. Ito ipopulwed na lang natin. So tingnan nyo yung ano, yung hinang ni Hercules, yung ano natin, welding machine, no? Napakaganda pa rin ang hinang nito kahit na mahina yung kuryente dito. So yung kuryente dito talagang napakahina, pero kahit paano nagagamit natin itong welding machine natin si Hercules dahil meron itong plus minus na 15% doon sa kanyang power input. Okay, no? Pupulwid na lang to and then isasampa na natin dyan sa dump truck na yan. Ito yung huling pyesa na ikakabit natin. Itong flat bar na ito, ikakabit natin dito, no? Kagaya nito. So ayan, may ikinabit na tayo. So kaya meron kang ganyan para maiwasan yung pag kinargahan kasi ito ng mga bato o buhangin, may possible na maiwan yung andito buhangin o bato. So pagka tumatakbo sila sa kalsada, minsan nakakadisgrasya ng ibang sasakyan dahil malalaglag ang bato dito o kaya buhangin na kapatong dito kapag tumatakbo na sila. So nilalagyan natin ng pa-slide, no, para hindi maipon yung bato dyan, hindi kaya buhangin. So lahat ng tailgate ng dump truck naka ganyan, may pa-slide para maiwasan yung pag ng bato at buhangin. So gaya nito, no? So ito yung original niya. So meron din siyang paganyan. Kapag tinayo kasi natin yan ay naka-slide na ito dito, no, sa ganyan, para pagka nalagyan ito ng bato hindi kaya buhangin, hindi siya pumirmis dyan, malalaglag siya kaagad. So hindi na tayo makadisgrasya sa ibang sasakyan. Okay, ready, no? Ready for installation na ito ang ating tailgate. At bago pa nakarating dyan ay doon galing yun, ano, sinikwat-sikwat ko lang at medyo talagang mabigat yan. So
dito kasi kanya-kanyang trabaho, no. Wala tayong kasama. Sila may mga ginagawa din naman. So dito, naggawa lang ako ng ating simpleng boom. No, gamit tayo chimblock para may akyat yan. At hindi biro ang bigat niyan. No, dito ay nanigurado na ako, no, channel bar. Channel bar ito na makapal. At then nilagyan ko pa ng tukod na tubo. At lagyan natin ng mga brace papunta dito. So dito kailangan nating respetuhin yung bigat nitong ating ikakabit dahil mabigat yan. Mahirap kung ma-underestimate natin ang bigat niyan at bumigay itong ating pang-angat. So balik to tayo, back to zero, at isa pa baka makadisgrasya pa, no. So kailangan manigurado sa lahat ng trabaho, kailangan sigurado palagi yung gagawing diskarte. So ayan yung natin, boom. So ito na, no. So ito yung itsura ng temporary boom natin. Yan na yung magbubuhat nitong ating tailgate. So pwede naman na ipapa-dump natin itong itong dump truck. Then pag nakababa na yung dump box, pwede nating iangat ito. Kaya lang medyo mabagal yung ganong sistema at wala yung driver. So ganito na lang, para kahit tayo lang mag-isa ay kaya natin isalpak yan. Alright. So salpa ka na mga lodi. So okay mga lodi, no, so medyo nakakaingal din mag-itak ng chimblock. Tayo na itong ating tailgate. So ayan, no, mukhang diretso naman, no, hindi naman siya namilipit. Kung meron mang pilipit yan, bahagya na lang, no. Painitan na lang natin ng acetylene yan just in case na hindi siya lumapat dito. So pero ito, bago nating tuluyang angatin, no, subukan muna natin itong ginawa natin kung kakayanin niya ba talaga. So iangat lang natin ng bahagya para matest lang natin, masubukan lang natin yung kanyang tatag, kasi mabigat din ito, no. Around 300 kilos din siguro itong na to, itong tailgate na to. So tingnan natin kung maiangat niya, dahil yung chimblock natin 2 tons itong chimblock natin. Lahat chimblock kaya niya, kaya lang itong nilagay nating ang ating boom ay baka bumigay, no. So para iwas disgrasya, testingin muna natin kung kakayanin niya iangat bago nating tuluyan diretso dito. Okay. So okay mga lodi, no, nakaangat nito, no, nakaangat siya ng bahagya at so far hindi nagbago yung ating boom. So ibig sabihin kayang kaya. So ngayon ay bibitbitin na natin to pataas para maisalpak na natin dyan. So ito na mga lodi, no, isalpak na natin. Medyo mahirap-hirap lang talaga ito isalpak pag mag-isa lang ang magsasalpak nito. So yan na yan, yan na yung kakabit na lang natin yung bisagra at yung mga dito, mga lock dito. Yan. Ito, bali 4 na lock dito sa baba, and then yung bisagra sa taas. So dito may may siwang lang ng konti, no, dahil UP na, no, UP na yung dump box. So gagawin natin diyan para masilyuhan yan, takpan natin ng kanyan, takpan natin ng plate para maalis yung mga yan, no, mga liko-liko, yung mga UP. Tatapalan natin yan para masaraduhan. So dito sa baba ganun din, no, UP din. At dito sa gitna, lalapat na. Pero dito UP, pero pwede siguro natin gawin ay initan natin ito, itong banda rito. Then hatakin natin ang turnbuckle dito sa magkabilang gilid para lumapat. So di baling bumaluktot na ito, gumano na lang.
importante lumapat, no, dahil yupi-yupi na yung mga sidings, or ito hasain para matanggal yung ano na yan, yung nakausli dyan. So i-asitilin na lang siguro natin dahil yan ang perwisyo, yan yung ayun, yung nakadikit na yon. So pagka natanggal yon ay malamang lalapat na to lahat. So yun na lang siguro gagawin natin dyan. So okay, malo din, tapos na tapos na natin yung pulwid. Ang kulang na lang dito ay yung mga lock dito. So dito, ito na lang kulang. At ito sinubukan na nating ipa-dump at siyempre ibinaba. So pasok na pasok, no, goods na goods. So ayan, okay, dapat dito may konting ano lang, may konting siwang lang dito, nakadikit sa taas. Maaari siguro i-ano na lang natin yun, i-grinder para dito lumapat, or maglagay tayo ng frit. Hindi talaga may iwasan na magkaroon ng ano. So para okay naman na, kapag bukas na siya at kapag sarap. So ito na lang, lilinisin na lang to mga to. So kapag pa to, ito lilinisin na lang yan bago ikabit natin. Hanggang bukas, no, isang linggong trabaho at tayo lang mag-isa. At ito yung mahirap na parte, no, yung pag-angat niyan pagka tayo lang mag-isa. Okay mga lodi, no, tapos na finish na yan at in-inspection na ng driver kung pwede na ba, pwede na ba gamitin, Sunny Boy? Pwede na. Medyo mahirap din kasi ako na mag-isa nagsalpak nito, no? Wala tayong katulong. Inspeksyonin mo na ang dapat na inspeksyonin mo, magreklamo ka na hanggat na nandito pa. Kasi pagka nilabas mo na yan, wala na. Pag nasira yan, kasalanan mo na yan. Dito, pinturahan pa ito dito rin. Pipinturahan pa. Dito, ang ganda ng pintura. Pagka dito sa likod, ang pintura eh. Ipipinturahan pa yan ni Unsoy. So Lunes daw pinturahan yan. Okay na. Pwede nang sumabak yan sa bakbakan. At meron tayong isusunod dito, yung transit mixer, no. Butas daw yung ano nun, yung kanyang pinakakatawan. So yun ay susunod natin dito.